Welcome to our everyday morning prayer. So it's not easy to wake up early in the morning at 4:30. Siyempre, gigising ka pa niyan, di exactly 4:30. Bagamat yung iba ay ganon. Pero yung iba, mas maaga pang gumigising. Ano? It's a big challenge for all of us. Pero mas napuprove natin dito, mga kapatid, every time that there is a challenge, mas nagkakaroon tayo ng opportunity to show our faith, our belief in our God. At alam ko maraming nade-develop sa atin every time we wake up early in the morning every day. Our discipline, di ba? Yung prayer life natin, yung devotion natin. So malaking tulong na ang nagagawa nating yung katawan natin ay talagang mapasunod natin. So just be consistent, mga kapatid. That's the message on Sunday, the power of being consistent. Maging consistent ka lang, lagi mo lang gawin yan, something na merong nangyayaring maganda yan, mga kapatid. Okay? Sapagkat ang ginagawa natin ay sa Panginoon ito. And our God is a good God. So while waiting, take this opportunity na to invite, to send this link sa ating mga kapatiran. No? Huwag lang tayo magsawa, mga kapatid. Ha? So, send lang tayo ng send. Purihin ng Panginoon. At alam ko, most of us here, attending regularly, every day, early in the morning, ay talagang naniniwala ako marami ng progress or development na, especially in our Christian life and our relationship with God, when we start our day in the presence of God. I always say this, that outside the presence of God, we are in danger. But in the presence of God, we are dangerous. Hallelujah. Because life is a battle. So isa yan sa tinatalakay natin, mga kapatid. Kaya naituro ko sa inyo about the armor of God every day. Suot natin ang armor of God, helmet of salvation, breastplate of righteousness, shield of faith, sword of the word of God, belt of truth, and the sandals. And now, we are discussing about the blood of Jesus. Okay. So, purihin ang Panginoon. So, tayo po'y manalangin. Lord, salamat po for another blessed life, opportunity, and another blessed day na ipinagkaloob mo po sa amin. At kami nagpapakumbaba, O Diyos, sa iyong harapan. Linisin at patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala. Salamat, Lord, every day sa pasimula ng aming araw, ng aming buhay, panibagong buhay, ay kami ay narito sa presensya mo. Pagpalain mo ito, O Diyos, ang aming mga buhay, at inihiling din po namin ang patnubay ng banal na Espiritu, sapagkat alam po namin, without the Holy Spirit, we cannot understand and receive anything from you. We thank you, Holy Spirit, for your presence. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin si Lord, mga kapatid. Ayan, kape-kape na tayo. Maaga, kape. Kaping mainit. Mga kapatid. So again, mamaya sa ating picture taking, maganda mag-camera on tayo, mga kapatid. Kung hindi mo man magawa, I don't know the reason, kung di mo lang magawa, ay maganda yung mag-emoji habang magpipicture taking, di ba? Para alam nating nandiyan ka pa rin, kapatid, kasi baka mamaya natutulog ka na eh. Antok-antok talaga, mahirap ito, no? Pero praise the Lord, because we know that this is the will of God for all of us. Okay, the blood that was shed from every parts of the body of our Lord Jesus Christ. At alam niyo, sa bawat bahagi ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo, sa bawat dugo na lumabas dyan, tumigis dyan, dumaloy dyan, there is a purpose. At ito po yung pinag-aaralan natin, what are the purposes of the shedding of blood of our Lord Jesus Christ from His different parts of His body. At before natapos na po natin, the blood that was shed from His brow. No? At ngayon naman, tatalakayin natin the blood that was shed from Jesus' head, sa ulunan ng Panginoong Jesucristo. Yung crown of thorns, ika nga, the crown of thorns, yung koronang tinik, korona na punong-puno ng tinik na inilagay sa kanyang ulunan. At dahil yan ay may mga tinik,
Tumusok yan sa ulunan ng Panginoong Hesukristo at dahil doon ay mayroong mga dugo na dumaloy po mula dyan. You know, because of problems, some people are experiencing a lot of things. Because of so many problems here on earth, talaga naman laging may problema at may problema sa mundong ito, mga kapatid. Ano? So, a lot of us, some are experiencing anxiety, okay? Depression, panic attacks, trauma, stress, paranoia, yung pang negative thoughts, no? Lahat pinagdududahan natin. Okay? So, nagkikreate ng fear, ng pagkatakot, ng pangamba. But every time the blood of Jesus are being applied, there is victory. Okay? Nagkakaroon po tayo ng katagumpayan sa tuwing ipapahid natin, gagamitin natin ang banal na dugo ng Panginoong Hesukristo. But of course, those who believe, kaya mahalaga po yung tayo ay naniniwala dito, mga kapatid, because it is written from the Word of God. So, when we practice applying the blood of Jesus, we will able to rise up and conquer every anxiety, depression, panic attacks, trauma, stress, and paranoia. So, in Matthew 27, verses 28 to 30, Matthew 27, 28 to 30, hinubaran nila siya at sinuotan ng pulang kapa, gumawa sila ng koronang tinik at ipinutong sa kanya at ipinahawak ang tungkod sa kanyang kanang kamay bilang setro. Lumuhod sila sa harap niya at pakutyang sinabi, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo." Dinuraan nila si Jesus at kinuha ang tungkod sa kanyang kamay at paulit-ulit nilang inihampas sa kanyang ulo. Grabe po, mga kapatid, Matapos ilagay ang koronang tinik na yan sa ulunan ng Panginoong Hesukristo, ang sabi, paulit-ulit nilang inihampas sa kanyang ulo, yung tungkod. Naku po, medyo damdamin po natin yun. Nilagyan ka na ng koronang tinik, pagkatapos kumuha pa sila ng tungkod, pagkatapos paulit-ulit ang sabi diyan, hinampas ang ulo ng Panginoong Hesukristo. Kaya nasugatan ito, talagang dumaloy, gaano kayang karaming dugo ang dumaloy mula sa ulunan ng Panginoong Hesukristo. So alam natin, mga kapatid, itong ginawang corona na ito, kaya nga sabi ko sa inyo, everything has a purpose. Pwedeng hindi ganun ang mangyari at magawa ng mga tao sa Panginoong Hesukristo, because Jesus has all the power. Okay? He has all the authority to stop them, pero hindi ginawa ng Panginoon because He knows. He knew His purpose. Alam niya na merong layunin ito, na kailangan merong dugong dumaloy mula sa ulunan ng Panginoong Hesukristo. So yung corona, alam natin, mga kapatid, it is a symbol of authority. A crown is a symbol of authority. May kapangyarihan, kaya ang mga hari, di ba? May mga corona yan, mga kapatid. Yung mga nananalo, sa mga patimpalak, beauty pageant, nilalagyan ng corona. Okay? So, in Genesis chapter 1, verse 28, pansinin po natin ito, mga kapatid, about the blessing of God when God blessed us. Sa Genesis 1:28, at sila'y pinagpala niya, sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamamahala nito. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan, that authority that represents crown. Di ba? Crown is a symbol of authority. So pansinin natin, ang gawin ng Diyos ang tao, binigyan niya ito ng kapangyarihan, authority. Okay? So sa pamamagitan ng blessing na ito, mga kapatid, mula sa Diyos, that God has given us the authority. And
These are the blessings of God. This is the blessing of God sa atin, na binigyan tayo ng kapangyarihan. It's a crown of authority, kapamahalaan, kapangyarihan. Unfortunately, mga kapatid, unfortunately, dahil ang tao ay nagkasala sa patibong ng kaaway, dahil ang tao ay nagkasala, yung kapangyarihan na yon, yung authority na yon, ay nawala sa atin because of sin. Supposedly, you have the authority over all the creations of God. Dapat ikaw yung makapangyarihan, may authority, may katapangan. Pero pansinin nyo, ano nangyari sa tao na magkasala? Marami na ang naduwag, humina ang loob, sapagkat nawala yung authority. Sabi nga ng isang mangangaral, kahit sa ipis natatakot na ang tao. Could you imagine that? Bakit? Sapagkat nawala yung authority, yung kapamahalaan mo, yung kapangyarihan mo dahil sa kasalanan. Kaya ang sabi po ng Panaghoy, Kabanata 5, talatang 16, na panaghoy sa mga nagsusulat, at dapat nagsusulat talaga tayo, mga kapatid. Ano? Panaghoy, Kabanata 5, talatang 16. Nahulog mula sa aming ulo ang korona. He's talking about crown from his head. Okay? Kahabag-habag kami sapagkat kami nagkasala. So nang magkasala daw sila, sinabi niya nahulog mula sa kanilang ulo ang korona. Naalis ang korona, ibig sabihin yung kapangyarihan. So nawawalan tayo ng kapangyarihan, nawawalan po tayo ng authority kapag tayo ay nasa kasalanan. Ibig sabihin niyan, bumabalik na naman tayo, mga kapatid, na para bang sinasabi natin ngayon na ang kasalanan ang may kapangyarihan na naman sa atin ng kasalanan, samantalang pinalaya na tayo diyan ng Panginoon. So kapag pala tayo ay nagkakasala, napapailalim na naman tayo, hindi lang sa kapangyarihan ng kasalanan, kundi sa kapangyarihan ng kaaway. Kaya wag natin maliitin ang kasalanan, mga kapatid. Hanggat maaari, kapag tayo ay natutukso na o tinutukso na tayo, mga kapatid, we must learn how to really apply the blood of Jesus. Kaya tinuro ko rin sa inyo yung armor of God. Remember the helmet of salvation? So, kaya ang sabi ng Genesis chapter 3 verses 17 to 19, susumpain ko ang lupa. Nung magkasala na po ang tao, susumpain ko ang lupa. Kaya sa buong buhay mo ay magpapakahirap ka. Ayun. Pumasok ang kahirapan, mga kapatid, dahil sa kasalanan. Yan po ang naging sanhi ng kasalanan. Nagkaroon na po ng kahirapan, nahihirapan na ang mga tao ngayon. Magpapakahirap ka ng husto para makakain. Tutubo sa lupa ang mga damo at halamang may tinik. Ang kakanin mo'y manggagaling sa mga pananim sa bukid. Kinakailangan, watch this word, mga kapatid, kinakailangang magpakahirap ka ng husto para makakain. Kaya lahat ngayon, pinagtatrabahuhan. Karamihan ngayon, pinaghihirapan. Hanggang sa bumalik ka sa lupa na iyong pinagmulan. Hanggang kamatayan yon, kapatid. Dahil sa lupa ka nagmula, sa lupa ka rin babalik. That's the bad news. Because of sin. But the good news is, hallelujah, yang sumpa na yan because of sin. Yang sumpa na yan ay nasira, ginapi, destroyed, broken forever because of the precious blood of Jesus. So the curse on the earth was broken forever. Hallelujah. Because of the precious blood
of our Lord Jesus Christ. Amen? So through the blood of Jesus, na-recover yung authority natin, mga kapatid, na nawala. Isa yan sa tinapos ng Panginoong Jesucristo. Isa yan sa na-accomplish ng Panginoon on the cross. Nang sabihin niyang, it is finished. Isa yan sa tinapos ng Panginoong Jesucristo. Yung naging sumpa dahil sa kasalanan. Sapagkat kapag ang tao ay nagkakasala at nasa kasalanan, nawawala ang ating authority. Nawawala ang ating kapangyarihan. Kaya isa yan sa tinubos sa atin ng Panginoon. Kaya yung crown na nailagay sa ulunan ng Panginoong Jesucristo, na mayroong tinik, yung dugo na dumaloy sa ulunan ng Panginoon. Pinalalaya tayo ng Panginoon sa mga nagiging hirap at kahirapan na naranasan natin sa ating buhay. At madalas, mga kapatid, ang kahirapan natin ay wala sa panlabas. Madalas yan nandito sa ating kaisipan. Yung makaranas ka ng anxiety, depression, panic attacks, trauma, stress, paranoia. Yan, kapag yan ang mga naranasan natin, mga kapatid, yan, lumalaro sa ating kaisipan yan. Kakaroon tayo ng mga pagkatakot, nagkakaroon tayo ng pangamba. But through the blood of Jesus, dahil sa banal na dugo ng Panginoong Jesucristo na dumaloy mula sa kanyang ulunan, pinalalaya tayo doon. So kaya kung dumadanas ka man ngayon ng anxiety, depression, panic attacks, yan, stress in your mind, inside of your mind, mga kapatid, apply the blood of Jesus. And every time there is an attack, just apply the blood of Jesus. Just one drop of His blood. That is so powerful to set us free, mga kapatid. Tandaan natin, sa tuwing tayo ay magkakasala at nasa kasalanan, nawawala yung authority natin. But when we apply the blood of Jesus, hallelujah, there is recovery. Na ibabalik uli natin yung authority na yan, mga kapatid. It's not by might nor by power, but by the Holy Spirit of the Lord of hosts. Tutulungan tayo ng banal na Espiritu, mga kapatid. Let us always acknowledge the Holy Spirit, sapagkat lagi kong sinasabi, mga kapatid, kung gusto nating maranasan at matanggap ang lahat mula sa Diyos na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos, yan ay sa tulong lamang ng banal na Espiritu. So if you are having anxiety right now, depression, trauma, stress, paranoia, let us ask the Holy Spirit to help us to apply the blood of Jesus. And you will be free. Again, if you're going to believe, nothing shall be impossible. Amen? So palakpakan natin ang Panginoon. Tomorrow, we will continue to tackle this. At bukas, tatalakayin pa rin natin ito, mga kapatid, sapagkat hindi natin kaya lamang sa 10 minuto ito na tinatalakay ko sa inyo, sapagkat kailangan din nating manalangin, mga kapatid. We really need to pray. Okay, so ngayon, mananalangin tayo. At ang prayer focus nga natin, mga kapatid, ay itong mga nararanasan natin, na talagang hanggat maaari ay huwag tayong mahulog sa tukso. Mapanatili natin ang kapangyarihang ibinigay muli sa atin. Ibinigay muli sa atin sapagkat nawala yan dahil nagkasala ang tao. But praise God, bumalik tayo sa Panginoong Jesucristo na ibalik din sa atin ang kapangyarihan. So let us pray na mapanatili natin ang ating sarili. Hindi man tayo mapanatiling hindi nagkakasala,
But every time na tayo magkasala, mabilis tayong humihingi ng tawad sa Panginoon at nai-apply natin ang blood ng Panginoong Jesucristo. So let us pray mga kapatid, mapanatili natin ang sarili natin, na yung kapangyarihan sa buhay natin ay pinagkaloob ng Diyos. Okay, so a minute prayer, ihanda po natin ang ating mga sarili. Lord, salamat po sa mga salita mo na nahayag ngayon. Dalangin po namin ay patuloy naming maipamuhay ito. Hallelujah. Applying the blood of Jesus that was shed from His head against anxiety, against depression, against panic attack, against trauma, stress, and paranoia. In the name of Jesus.